Kinben Book 5, Chapter 103. Ang araw ng Miyerkules ay sumapit na nga at ito na rin ang araw kung saan gaganapin ang ikalawang game ng Mima Europa League Finals. Sa pagpasok nga sa loob ng venue ay makikita na nga kaagad ang dami ng mga manonood na narito. Makikita na nga rin ang pagkakaroon ng police visibility sa buong lugar at maging sa loob. Dahil kahit daw walang Palawan team ang maglalaro ay dinagsa pa rin ito ng mga manonood ng hindi nila inaasahan. Nakikita nga na ang mga fans ni Kyle Lastimosa ay nakasuot ngayon ng kulay purple shirt at halos mga kababaihan ng mga ito na kaagad na inilingan ni Larry at Baron Cimarron. Kung nakakapaglaro lang sana ako, baka ako ang itcher ng mga iyan. Sabi nga ni Larry sa kalapit na si Baron. Napatingin na nga lang si Baron sa kanya at napailing. Asa ka pa, pero kung puro babae ang fans ni Lastimosa, ibig sabihin lang nito ay sa oras na mailang pasok ko siya sa labang ito ay posibleng. Wika pa nga ni Baron at nang marinig naman ni Maki at Martin ang sinasabi ng dalawa ay napabuntong hiningan na nga lang sila. Paano magkakaroon ng syota ang dalawang ito ay hindi naman kumikilos. Wika na nga lang ni Martin nakakatapos lang itali ng mabuti ang kanyang sintas ng sapatos. Pasimple nga siyang napatingin kay Coach Cervantes at napaisip siya kung mabibigyan daw kaya siya ng playing time sa labang ito. Wala na akong pakialam sa dalawang uto na iyan. Ang gusto ko ay magsimula na ang laban. Matagal-tagal din akong hindi nakapag-basketball. Sabi naman ni Romero na nagtatalon pa para subukan kung may pangit siyang mararamdaman sa kanyang pumagang tuhod noong nakaraan. Wala, okay na. Sabi pa nga niya at dito na nga dumating ang ilan pa nilang kasamahan na nanggaling sa CR. Dito na nga nagkatingin na ng mga manlalaro ng Blue Phoenix at ngayon nga ay tila mararamdaman ang malakas na datingan nila. Ang nasa isip nga nila ay ang matapos na ang finals na ito ngayong araw upang makauwi na raw sila ng Mindoro. Si Coach Isaiah naman ay napatingin na rin sa pumasok na koponan ng Occidental Mindoro. At ramdam din nga niya ang malakas na datingan ng mga ito. Makikita nga rin ang pagsulyap ni Coach Barcibal kay Coach Cervantes. Kailangang matalo ko ang team mo ngayon, Cervantes. Makaranas man lang ako ng pagkapanalo sa iyo. Winika na nga lang ni Coach Barcibal sa kanyang sarili at napatingin nga rin siya sa kanyang mga players. Kailangan natin ng Game 3. Sabihin ninyo kung sino ang mananalo ngayon. Bulalas pa nga niya sa kanyang mga players na mabilis na sumigaw upang sumagot sa kanya. Tayo ang mananalo, sigaw ng mga manlalaro ng Occidental Mindoro na kumuha ng atensyon ng lahat matapos iyon. Pagdating nga nila sa bench ay makikita si Kyle Lastimosa na nag-aayos ng tali ng kanyang sapatos. Pagkatapos nga niya ay napatingin din siya sa kanyang mga kasamahan. Nakita nga ni Kyle sa mata ng mga kakampi niya ang determinasyong manalo at nakaramdam siya ng tuwa sa pagkakataong ito. Sandali nga rin siyang napasulyap sa bench ng kalaban at nakita niya si Maki na nagtatatalon. Nagkasama ng maglalaro ang dalawang ito. Mukhang dito na masusubukan kung kaya ko bang ipanalo ang team namin sa labang ito. Sabi na nga lang ni Kyle sa kanyang sarili. Napahinga rin siya ng malalim at napatingin din kay Ricky. Pero kung ano man ang maging resulta ng labang ito, masaya akong nakilala ko si Ricky. Masaya nga talagang maglaro ng basketball. Sabi pa nga niya sa isip at pagkatapos noon ay dito na sila pumasok sa loob ng court para sa kanilang warm-up. Habang nagaganap ang warm-up ng dalawang team ay makikita naman sa audience area ang mga manonood na kanya-kanya na ng opinyon sa mangyayaring laro. May mga umiikot na nga rin para sa pustahan at makikita rin ang mga kilalang players sa Palawan na narito. Maglalaro na si Romero. Kaya sa tingin ko ay kalapan na ang mananalo rito. Wika nga ni Rare sa kasama niyang si Calvin. Nasa kabilang tabi naman niya ang kanyang kapatid na si Abby, si Jero na nakasuot ng Mendez jersey at ang tatay niyang hindi na raw makapaghintay na magsimula ang laban. Kung team strength ang pagbabasehan, hamak na malakas talaga ang kalapan. Kumusta nga ako sa team ni Ricky?
Natatawang sabi naman ni Calvin na napatingin sa Team Kalapan na kasalukuyang nagwa-warm up. Kaya kapag natalo pa sila rito ay malalagot sa akin niyang si Mendez. Wika pa nga ni Calvin na napatingin din naman sa team ng Occidental Mindoro. Napatingin nga rin siya kay Kyle Lastimosa. Iniisip nga niya na sa oras na mapunta ito sa malakas na team sa Maharlika ay sigurado siyang magiging isang malaking threat iyon sa buong liga. Alam din naman niya kung gaano kalakas ang team ng Makati na pinapangunahan ni KA7. Pero ang isip niya ay mas naging interesado sa mangyayari kay Lastimosa. Naalala nga rin niya si Kyrie at nalaman niyang mapupunta na ito sa national team pagkatapos ng Maharlika League ngayong taon. Parang kailangan din namin paghandaan ang magiging laro ni Kyrie ngayong taon. Ang daming pwedeng mangyari sa Maharlika League, kaya hindi pwedeng magpaiwan kami basta. Sabi pa nga ni Calvin sa kanyang sarili. Lumibot nga rin ang kanyang mga mata sa paligid at sa hindi kalayuan ay nakita niya ang team ni Nasoko. Mag-cheer ba tayo para sa team ni Mendez? Bulalas nga ni Reggie sa kanyang mga kasama na agad na tumango. Si Derek naman nga ay napangiti at napatingin sa dalawang teams na maglalaban. Magkita na lang tayo Ricky Mendez at Kyle Lastimosa sa Maharlika League. Sabi na nga lang ni Derek sa sarili at bigla na lang nagsigawan ng kanyang mga kasamahan. Galingan ninyo Kalapan City! Sigaw nga ni na Reggie at si Tank naman ay napailing dahil ang sakit daw sa tainga ng sigaw na iyon. Alam din nga niya na pumusta si na Reggie sa Team Kalapan kung kaya't inaasahan na niyang ganito ang gagawin ng mga ito. Natapos na nga rin ang warm-up ng dalawang teams. Dito na nga makikita ang pagpunta sa gitna ng mga manlalaro. Mabilis ngang nagkangitian ng marahan sina Maki at Kyle nang magkaharap sila. Nagkamay sila sa isa't isa at nagkatanguan. Galingan mo Maki. Ikaw ang galingan mo. Baka nakakalimutan mo. Munti ko nang matalo si Solis kahapon. Papahinang wika naman ni Maki na marahang ikinangiti ni Kyle. Naalala tuloy niya bigla ang naging laro kahapon ng dalawa. Alam din niyang nasa audience area si Solis at nanonood. Lamang nga agad si Maki sa pagsisimula ng one-on-one game na iyon, ngunit nag-comeback si Solis nang puro outside shots na ang pinakawalan nito. Maganda naman ang ipinakita mo, pero ayaw ko na lang Maki na magsalita para hindi masira ang ego mo. Pabiro, pero may lamang banat naman ni Kyle. Si Ricky nga at Carlo naman ay napaisip kung ano raw ang pinag-uusapan ng dalawa na hindi raw nila gaanong marinig dahil sa nag-iingay na crowd. Good luck Sir Kyle. Sana maging maganda uli ang game natin. Masayang wika naman ni Ricky kay Lastimosa na agad siyang tinanguan. Pupunta ako sa Kalapan after nito. Jamming tayo ni Maki. Pero baka sa bahay na lang nila. Ayaw ko namang mapagalitan ng kanyang asawa. Wika na nga lang ni Kyle at si Ricky naman ay tumango at napangiti. Tatalunin kita Lastimosa. Dadakdakan kita ngayong game. Sabi naman ni Baron na ikinatango na nga rin ni Kyle. Sige, pero pwedeng ako rin ang gumawa noon sa iyo. Sagot naman ni Kyle kay Simero na agad ding ngumisi dahil handa raw siyang tanggapin iyon. Halos ganito nga rin ang sinabi ni Baron kina Gamboa at Rayos na agad din naman siyang inangasan. Samantalang isang simpleng kamayan naman ang makikita na ginawa ni Carlo sa pagharap niya kay Lastimosa. Habang nagaganap nga rin iyon ay makikita naman ng mga coaches nila sa hindi kalayuan na kalmado lang na kinamayan ng isa't isa. Si Barcebal nga ay agad nang inisian si Cervantes at sinabing ipapatikim daw ng team niya ang unang pagkatalo ng mga ito. Asahan ko yan Barcebal. Kalmadong wika naman ni Coach Cervantes, pero imposible na raw na mangyari iyon. Lalo pat si Maki Romero ay maglalaro na rin daw para sa kanyang team. Kung tatama nga raw ang kanyang prediksyon ay mananalo raw sila sa labang ito ng may malaking kalamangan. Mas umingay na nga lalo ang venue dahil sa paghahanda na ng starting five ng maglalabang teams. Kinalampag na nga nila lalo ang buong lugar nang magsipasok na sa loob ang mga manlalaro. Mula nga sa team ng Kalapan ay nanguna rito si Ricky Mendez na agad na chinir ng mga fans niyang taga Palawan. Kumawala nga ang MVP chance para sa kanya at nilabanan naman ito ng mga fans ni Lastimosa. Occidental Mindoro Mangyans 4-2. Kyle Lastimosa number 24, 6'4", point guard. Vincent Gomez number 23, 6'2", shooting guard. Julius Gamboa number 9, 6'4", small forward. Israel Sandoval number 22, 6'8", power forward. Peter Laneta number 10,
6'10", center. Calapan City Blue Phoenix, 6'0". Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Maki Romero number 24, 6'0", shooting guard. Trey Michael Sanchez number 9, 6'4", small forward. Carlo Ibanez number 8, 6'7", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Huwag na kayong matakot na umiscore. Kapag may pagkakataong umiscore, gawin ninyo. Seryosong winika nga ni Coach Isaiah sa kanyang mga players na tumango naman kaagad. Makikita nga rin ang paghinga ng malalim ni Ricky nang mapatingin siya kay Lastimosa. Mukhang papahirapan na naman daw uli siya nito, kaso handa na rin siya na i-counter ito sa paraang alam niya. Sa pagtatapat nga ni na Magbuo at Lanete sa gitna ng court ay mararamdaman na rin nga kaagad ang mabigat na atmosfera na nagmumula sa dalawa. Kailangang dominahin ko ang ilalim ng basket, gaya ng sabi ni Coach Isaiah sa akin. Kayang-kaya ko raw ang isang ito. Wika pa nga ni Marlon sa sarili na naghanda na para sa pagtalon. Ang referee ang may hawak sa bola ay naglakad na rin papunta sa kanilang tabi. Si Coach Barcebal naman ay napalunok at nakaramdam ng kabog sa kanyang dibdib dahil sa lineup ng Calapan City. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga ibinato nito pataas ang bola. Ang jump ball nga ay naganap na at sabay na nga ring tumalon ang dalawang sentro na kung saan ay si Magbuo ang nanalo. Nasambot naman agad ni Ricky ang bola at dito na nga rin mabilis sa tumakbo ang oras. Paghakbang pa lang ni Ricky pauna ay bigla na lang lumitaw si Lastimosa na mabilis na dumikit sa kanya. Medyo napaseryoso nga lang si Lastimosa nang ang bola ay bumulusok pababa at dumaan sa pagitan ng bukas niyang mga binti. Tumagos ang bola at nasambot agad ito ni Sanchez na mabilis na itinawid ito sa gitna. Hinarangan nga siya ni Gamboa kaso tumalon si Dre at ibinato ang bola sa humihinging si Romero. Pagkasambot nga ni Maki sa bola ay napangisi agad siya habang inaatrasan si Gomez. Isang dribble lang ang kanyang ginawa na sinundan agad niya ng isang biglaang talon paharap sa basket. Isang fade away na mid-range shot ang kanyang pinakawalan na ikinaseryoso ni Gomez dahil hindi raw niya naabutan ng bola. Paglapag nga ni Maki ay napangiti na lang siya ng halitin ng bola ang basket nang pumasok ito nang walang kasabit-sabit. Si Kyle nga ay napaseryoso na lang sa kanyang nasaksihan at mukhang 100% gaming mode daw ngayon si Maki dahil matagal daw itong hindi nakapaglaro. Hindi ito maganda. Sabi na nga lang ni Kyle na napangiti na lang ng marahan. Kung puputok din daw ang laro ni Romero at kung ganoon din daw si Mendez ay mukhang hindi ito maganda dahil mahihirapan siya kung sino ang kanyang dedepensahan. Napunta nga ang bola sa Oxy at sa pagsambot ni Kyle ay napaseryoso na lang siya dahil lumitaw sa harapan niya si Mendez. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang paglitaw rin ni Romero sa kanyang tabi na siyang umagaw ng bola mula sa kanya. Pasensya, sabi nga ni Maki na mabilis na inilayo ang bola. Napahakbang naman palapit si Kyle dito kaso sa pagdikit pa niya ay bigla na lang ibinato ni Maki ang bola sa sahig ng court na mabilis namang sinambot ni Mendez. Isang bounce pass ang ginawa ni Maki at kasama rin noon ay ang pagseryoso ni Coach Barcebal at ng mga players niya dahil si Lanete ay nasa ere na para sana butaan ang tira ni Mendez. Ngunit kumagat lang pala ito sa fake ni Mendez at dito pa nga lang tumalon ito para bigyan ng panimulang foul ang sentro ng Oxy na si Lanete. Hindi, nasabi na nga lang ni Lanete nang tumama sa katawan niya ang katawan ni Mendez. Kumawala pataas ang bola at napaupo si Mendez sa sahig ng court sa harapan ng lumapag na sentro ng kalaban. Sumilbato nga rin ng referee at ang mga manonood na napatingin sa bola ay napakuyom nang pumasok ito sa basket. Basket counted. Bulalas ng referee na nagbigay agad ng foul kay Peter Lanete na seryosong napatingin kay Mendez na makikita namang nakangiti habang pinagmamasdan siya. Halimaw talaga ang isang ito. 5'6" lang pero hindi takot na gawin iyon sa katulad ko. Nasabi na nga lang ni Lanete sa sarili ng oras na iyon. Sa hindi naman kalayuan ay makikita ang pagngiti ni Maki kay Lastimosa. Hindi na lang si Ricky ang dapat mong pigilan ngayon, Kyle Lastimosa. May ngiting winika ni Maki sa kanyang kaibigan na si Kyle. Naipasok pa nga ni Ricky ang bonus shot na naging dahilan upang magtagumpay ang kanyang 3-point play. 30 segundo pa lamang ang lumilipas at isang 5-0 run na agad ang nagawa ng Calapan City na lalong nagbigay tuwa
sa mga supporters nila.